Hi mga palangga, how are you? Today is September 21st and dito sa Amerika and it's my birthday pa rin. But yes, hinaan ko lang yung boses ko kasi may mga tulog na. Actually 4 a.m. na. Wala po ako sa aking teritoryo kaya medyo pasensya na. Mahina lang yung boses. Actually wala pa kaming tulog. Galing kami sa celebration. But anyway, hindi ko palalagpasin yung moment na ito na kahit ngarag-ngarag na alindog ko, nagka-pimples na ako ng bonggang-bongga dahil kulang sa tulog. At, tuloy-tuloy ang celebration together with Attorney Glenn Chong and yung ibang mga friends. Subukan natin kung bagay sa akin yung pa-demure na message, na boss, na audio or voice. So anyway, good thing na actually very successful po yung madaming tao yung sabi ni Mariah, bedroom voice, Mariah Carl. Naan lang natin kasi baka magising yung mga hitad. So anyway, good thing na parami ang tao dyan sa Liwasang Bonifacio at nandoon si Miss Cathy Binag. Actually, hindi ko pa napanood palangga, basta nagsalita si Cathy na hindi tama na magkaroon tayo ng bangag na presidente, yung araw-araw ko yung sinasabi, dapat wakasan na si bangag. And I believe, konting kembot na lang yan. And tuloy-tuloy nyo lang po sa yung pag-attend nyo dyan sa protest, dyan sa Maisog at sa iba pang mga place. But anyway, I'll talk about Leni Robredo and Inday Sara. Kasi ngayon, wait a minute. Mukhang nagwawala si Trillanes. At mukhang galit na galit at gustong mangagat. Ganito kasi ang kwento niyan. Alam ko ang chika boom boom niyan. Ang chika boom boom. Okay, madam, kailan may pupunta sa Malacanang? Meron yan. Papasan ba't matatapos din tong laban natin mga palangga? So then, actually, first quarter of the year, may nakarating na sa akin na information na si Leni ay inatsipwera na ng mga dilawan niyang kakampi. Gusto ko lang linawin sa inyo na tama talaga si Leni nung time na binoboljak natin siya na mambubudol ang mga Marcos. Tama siya. Kaya nga lagi kong kinukulit, 'di ba? Sabi ko dito sa vlog natin, nasaan na si Leni? Bakit hindi siya ngayon magsalita? Okay? Kasi anti-Marcos siya, 'di ba? Lagi niyang sinasabi, never again. At syempre sa Liberal Party, sa partido nila, ay sanib puwersa sila during the time nang nilalabanan ni Leni yung mga yung mga Marcos, yung mga bangag. Pero first quarter of the year pa lang, talagang binaaway na ni Trillanes si Leni kasi gusto ni Trillanes na iitsapwera si Leni. Ito ay ayon sa akin at alam ko rin kung sino ang nag-set up ng meeting. Okay? Kahit busy po ako sa aking birthday celebration for 2 weeks now, alam ko kung sino nag-set up ng meeting. So mamaya bibigyan ko sa inyo yung initial. Basta sa kapapasok lang, hinaan ko lang yung boses. Hindi kayo sanay sa boses kong pa-demure kasi may natutulog sa tabi ko, mga palangga ko, mga friends ko. So, tinatapo na, okay, nila Ontiveros. According to my source, gusto nilang iitsapwera na si Leni Robredo sa Liberal Party. Kasi nga, feeling nila, parang, hindi feeling nila, nakikita nila na wala nang ganung klaseng popularity at wala nang support kay Leni kasi tinapo na nga nila. Doon ang gusto ni Trillanes siya, magpresidente o si
Risa Ontiveros, pero more on Trillanes talaga. So, yun yung chika boom boom na yan. At, di ba lumabas sa I think, ito kasi, actually ito, hindi ko pa nababasa lahat yung mga tweet at mga balita. Ito kasi galing sa ating source. So, yung meeting na yan, hindi yan pwedeng aksidente lang. I know that. Okay? Kasi si Lenny at saka si Inday Sara, pareho ng kapalaran. Parehong nabudol. Okay? Nabudol ng kanyang mga kaparty sa liberal, sa mga kakamping, at si Sara nabudol ni Bangag. So, ang eksena dyan, mga palangga, ay si Lenny pala, according to my source, ay gustong magprotesta muli laban kay Bangag Jr. sa Pandaraya sa 2022. Okay? Noong 2022 election, di ba? Si Attorney Glenn Chong ay may affidavit yan na sinasabing nandaya talaga si Bangag Jr. But anyway, between the Liberal Party, gusto palang mag-i-push siya na ni Lenny ang, according to my source, yung protesta na naman sa President. Kaso wala siyang nakukuhang support sa kala Trillanes, kala De Lima, dito kala Ontiveros. Kasi, nakita nila na, hindi ka na namin kaiksi, pero nakikita nila na, yun na nga, ginamit lang nila si Lenny, user lang talaga sila. So ngayon, kanya-kanya sila, alam niyo naman sa politika, di ba? Karamihan ay greedy, karamihan ay vested interest. Actually, pareho ng kapalaran si Lenny at si Inday Sara. So, ayon sa aking source, bigyan natin ng initial kung sino ang nag-arrange ng ko muna. Bibigay ba natin? Sige. Kung sino ang nag-arrange ng kanilang pagtitipon doon sa Peña Francia Festival ba? Sa barrio ni Lenny. Start with letter P. Okay. Yung nag-arrange niyan, sabi ko nga sa inyo, kahit busy ako, nakakarating yung mga information. So, start with letter P. So, si letter P, matagal na akong, i-give mo na. Matagal ko nang alam kung sino si letter P. No, it's not Panelo. Okay? Ngayon, mga palangga, so, ang kwento talaga niyan, hindi naman din talaga politika. But syempre, diyan nagsistart yan. So siguro, I don't know kung ano pinag-uusapan nila. Pero ang sabi ni Trillanes diyan, mga palangga, okay, nanggagalaiti si Trillanes. Ano ba sabi ng hitad na yon? Tignan natin. Ito. Sabi ni Trillanes sa tweet niya, Ma'am Lenny, gusto nga naming ipa-impeach si VP Sara, tapos binastos pa niyan si Senator Risa. Bakit po paminit? Sabi niya, are you siding with her? Okay. So dito pa lang na sinabi ni Trillanes, kitang-kita mo, nakakampi talaga siya ni Lisa Bangag at ni Marcos kasi ang author ng impeachment ni Sara ay si Lisa Bangag o si Lisa Smuggler. Ngayon, nakita niya kung gaano kabgago to si Trillanes. Bakit naman niya utusan si Lenny kung sinong imimit ni Lenny? Di ba? Bakit niya utusan si Lenny? Bakit niya didiktahan si Lenny? Diniktahan na nga nila eh. Yung si Pangilinan at saka si Marojas, alright, hindi na rin sila in good terms ngayon. Wasak na ang kakamping kasi ang mga kakamping na anti-Marcos, matotoong anti-Marcos, nandoon pa rin sa kanilang pinaglalaban pero nagpapakaramdaman sila. Yung mga kakamping na mga tinraidor kayo, kung may kakamping kayo dito, katulad ni Trillanes, katulad ni Ontiveros, na inappoint ang kanyang sister at ang brother-in-law ni Bangag Jr., hindi na yan magiging kakampi ni Lenny. Okay? Hindi na magiging kakampi ni Lenny kasi nagkaroon na ng benepisyo si Ontiveros sa kay Bangag. So, ganun ang nangyayari ngayon. Kaya naman si Lenny, according to my source, somehow, hindi lang ina-announce ni Lenny siguro to, maybe one day, is thankful pa rin siya dahil hindi hinayaan ni Duterte na magwagi si Bangag Jr. sa kanyang electoral protest noong 2016.
Grabe ano, grabe yung politika mga palangga. So ngayon, 'di ba, dahil during 2016 ay nanghingi ng tulong yang si Bangag Jr. at saka si Lisa Tanas sa Duterte administration. Natulungan sila para manalo sila sa kanilang electoral protest. Pero 'di ba, naalala niyo ang sabi ni Pangulong Duterte doon, matatapos ni Leni ang kanyang vice presidency, which is nangyari nga talaga. Good thing na rin. Even though ako ay kakampi ni Bangag noon, tama na rin na natapos ni Leni ang electoral process kasi budol talaga itong botang ng Marcos Jr. na to. Kaya nga sabi ko kayo mga pinklawan, ang pinaglalaban nyo noon ay para sa bayan. Galit kayo kay Marcos. Nanalo naman talaga si Leni, sabi ni MHT Shi. So ngayon, mga palangga, mag-a-agree na siguro tayo ngayon dyan dahil sa ginagawa ng pangbababoy ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas. So ang kwento kasi niyan palangga malalim. Dahil nangingi ng tulong yung si Bangag kay Duterte noon. Nangingi sila, di ba? Nangingi pa nga, gusto pa nga magpa-appoint sa Department of Agriculture. Hindi nga pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Tignan nyo, hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte kasi alam ni Pangulong Duterte na bangag si Marcos Jr. So nangingi ng tulong para si Leni ay matanggal sa pagiging VP niya during that time, pero hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte, Leni ay matatapos mo ang iyong term. Kung si Duterte ay katulad ni Lisa Tanas, katulad ni Tambaloslos, katulad ni Marcos Jr., hindi natapos ni Leni ang kanyang termino. Kasi makikipagtulungan si Duterte sa mga Marcos. Kaya you open your minds. Mga palangga, ibuksan nyo yung mga isipan nyo mga kakamping. I know you are for the people. I know para kayo sa Pilipino. Kaya galit na galit nga kayo kay Marcos, di ba? Tignan yung ginawa kay Kibuloy, tignan yung ginagawa kay Sara. Tignan yung mga ginagawa sa mga kritiko. Hindi nyo pa ba nauunawaan yung mga eksena sa politika? Tignan ninyo, bakit si Leni ay nakipag-usap kay Sara? Bakit? 1 hour? We'll see kung ano ang twist ng istorya. Ano bang susunod? 2028? Baka magiging Leni, Sara? Kasi pareho silang kapalaran. Pareho silang nabudol. Lumalakas na ba boses ko? Pareho silang binudol ng kanilang mga kapartido. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kakamping, hindi naman ako galit sa inyo. Hindi kami galit sa inyo na sumusuporta sa Pilipino kasi tama kayo. Nabudol kami ng Marcos. That's why you have to get up, speak up now. Dapat united tayo. Tayo yung tunay na united na ang iniisip natin, yung ating goal is para sa Pilipino, hindi para sa politiko lamang. Diyan mo, si Leni iniwan, kawawa naman. Tinatarantado na ni Trillanes. Ano pa ba yung mga nangyari? Di ba? Alam niyo kung tarantado lang talaga kung si Duterte ay Gigimonyo katulad ni Marcos Jr. Dapat ginawa niya yung ginagawa ngayon ng mga demonyong Tambaloslos. Pero hindi niya ginawa. Diba? Ang naging problema lang ni Leni, alam mo, yun kanina nag-uusap-usap kami, no? mga palangga dito. Ang naging pink and green pwede daw. Ang naging problema ni Leni, tama siya sa kanyang paninindigan na never again, no more Marcos. Pero ginamit siya ng Liberal Party. Sabi ni That's Me, hindi kasi kayo nakikinig kay Attorney Guanzon. Ayan, buti yan si Rowena Guanzon. Ayan, mas may panindigan pa yan. Kasi never yan tuloy-tuloy siya. Diba? Si Rowena Guanzon tuloy-tuloy. Hindi siya nakipaglaro katulad ni Dilima, ni Trillanes, ni Ontiveros. Imagine mo, si Ontiveros, diba? Ang ingay-ingay niyan. At Leni, now na nag-usap kayo ni Inday Sara, sabi ko nga, this is just the beginning. We don't know well, for sure, kukwento sa atin ng Putingas. Pero yun po yung kwento niyan, mga palangga. Si Leni ay binababoy din ng kanyang ka-Liberal Party
ang kapartido. The same thing with Inday Sara. So silang dalawang babaeng inape, kaya for sure, pwede nga talaga magsanib puwersa yun. Sabi ni Amelia Cruzada, takbo agad si Abalos at Revilla. Oo nga, di ba hinihilot kagad. By the way, comment na kayo dyan kung ano yung mga gusto nyong hanash. Sabi ni Marilyn Tinambakan, Sara Ann Marcoleta po. Pwede rin. Pero hindi natin alam kung anong magiging fate ng politika. Pero you know what? Malayo pa election eh. Ang punterya natin, kayong mga kakamping na supporter ni Lenny at not supporter ni Lenny, supporter ng Pilipino. You have to get out from your house. I'm sorry po kung ganito boses ko, may natutulog sa tabi ko. Alright? Kaya hindi ko ma-express ng gusto yung tunay na pagiging dragona. So anyway, you have to get out. This is your future. Kanina sa Liwasang Bonifacio, mukhang nag-cloud seeding na naman ang mga buwaka ng ina. Mukhang nagpaulan na naman. They can do that. Traidor. Tama si Leni Robredo. Traidor ang mga Marcos. Magnanakaw, manggugurgur, kawatan. And kung kayo ay pro-Filipino, dapat kasama kayo dyan. Sabi ni Rudy, oo nga no, biglang naging inactive si VP Lenny, nawala siya at nananahimik na, nabudol din pala siya. Yes, nabudol siya. Lenny will never side to Marcos. Jesse Roberto died because he discovered big name involved in drugs and maybe that person in Marcos Jr. Tama yan, Rafi. Tama yan, Rafi Padag. Ito po ay connect. Diba? Konektado ito. Diba questionable pa ang pagtegi kay Jesse Robredo? But ganun pa man, yung si De Lima, si Rojas, niransak kaagad. I mean, ginuha yung mga dokumento dun sa condo ni Jesse. Remember that issue? Tapos, ngayon, yung issue sa pagiging bangag ni Marcos Jr. na ayon sa testimonya ni Agent Morales ay inarbor si Executive Secretary Jojo Ochoa nung panahon ni Noynoy ang nag-ayos noon o nagpigil na ipa-raid yung kondo ni Maricel Soriano kung saan nagbabangag si Marcos Jr. Nakita niyo yung connection. And now, this Jojo Ochoa at yung kanyang brother-in-law na si Acuzar ay inappoint ni Bangag Jr. At si Ochoa ay nasa kipay ni Lisa Tanas. So nakita niyo yung connect, mga kababayan. So kaya tahimik si Lenny. And I hope, Lenny, you speak up. Ako, kaya kita binoljak noon dahil nabudol ako. Dahil naniwala ako na ang Marcos ay i-redeem nila ang kanilang pangalan para sa kapakanan ng bayan. Ganun talaga sa politika. Nagkakamali ka, nabubudol ka. Pero at least ako, hindi ako nag-stand sa mga Marcos bangag nung nalaman ko sila ay polboroni, kawatan, lahat na, name it, lahat ng kababuyan. So, August pa lang of 2022, lumayas na. I mean, binoljak ko na sila. And Lenny, ipakita mo yung galing mo o tapang mo. Ipakita mo sa taong bayan na mag-speak up ka na rin. And I think napakagandang simulain yung pagmi-meeting nila. Kaya naaalarma na sila ngayon. Imagine mo, if sila ang mag-tandem ni Inday in terms of pag-speak up para sa Pilipino, bakit hindi? Diba? Pwede naman kalimutan yung mga nasabi natin lahat ng mga masasakit. Kung sila talaga ay para sa Pilipino, kung para talaga si Lenny sa laylayan, kung na-realize niya na ginamit siya ng Liberal Party, which is yun po ang totoo. Ayon sa ating source, siya ay ginamit lamang ng Liberal Party at gusto ni Lenny mag-i-push yung electoral protest niya, mag-file ng protesta sa 2022 election. Walang gustong tumulong sa kanya. Iniwan din si Lenny sa ere. So, kaluoy. Diba? Anong comment nyo? Anong comment nyo na nag-meet sila? Staff ni Lenny ang nag-invite kay Sara sa fiesta doon kasi si Lenny din ang nag-utos sa staff niya. So, ganyan nga ang gawin nyo. Ganyan nga ang gawin nyo kay VP Sara.
that they're just making her stronger to be president. Oh, sabi ni Edward, tama si Ka Percy Lapid, rest in peace. Oh, tama talaga si Percy Lapid. Ayan, sino nagpagurgur kay Percy Lapid? Hindi ang gobyernong bangag. Sabi ni Mercedita Marilao, Maharlika, sabi ng KOG at hindi na daw muna sila sasama sa maisog. Well, I think may catch yan. Ay, hindi na muna natin i-discuss yan. But I have knowledge about it. Okay? Focus muna tayo dito sa issue ng maganda po yan kung magsanib pera si Sara at Lenny. Malakas po yan kasi alam ng taong bayan ang gawa ng mga traidor, manggagamit at sinungaling na bangag at kung sakaling mandaya. Mga bangag baka mag-people power pa, sabi ni Edralyn de Peralta. I think, ang nakikita natin dito, dahil dumadami ang tao ngayon sa liwasang Bonifacio, tuloy-tuloy na yan. Basta you just be part of it. I'm sorry po sa lahat ng kapapasok lang. Hindi kayo sanay sa pademir kong boses, pero sabi ko nga, may mga nakapaligid sa akin na borlog na. Sabi ni Martha Cesar, grabe si Trilling kay Lenny, no? Okay, tamo. Bakit utusan ni Trilliani si Lenny? Bakit gaganunin niya? Ibig sabihin, pwede makipagkita si Lenny, no? Or sa mga taong ayaw nila. Diktador. Saan nagmana si Trillanes? Hindi kay Marcos Jr. at kay Lisa Panas. Bakit niya didiktahan si Lenny? Kung nakipag-usap siya kayo, hindi. May sarili namang utak yon. May sarili namang isip. See that, mga kakamping? You open your minds. This is about your future sa Pilipinas. Forget about the political party, pero tignan ninyo yung nangyayari sa inyo ngayon. Nakarumal-dumal na ginagawa ng mga Marcos. Ang Duran-Duran, $1 million to $1.5 million. Ang mga ayuda na hindi naman nakakarating exactly sa mga tao pero ginagamit. Yun nga, ang concert dito, concert doon, kaluoy ka mo. Kawawa kayo. I wish pwede ako magmura ng bonggang-bonggang malakas ngayon. Kaso lang wala ako sa pamamahay ko kaya hindi pwede.